Narito na ang programang Kastigadora Aksyon Agad. Mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilan ng CCA News Filipino Views. Ang Kastigadora nagsasabi ng katotohanan at lipunin ang kanser ng lipunan. Isumbong. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. Naku, magandang hapon. Naku, talaga naman. Aksyo ba yan? Kahapon pagpunta namin dyan kay, Pomadora. Okay. Ako tuwan-tuwa kasi sa mga kasama ko. Ang ating mga kasama ko sa mga PSD, Maharlikans. Dito sa kinover namin kahapon, Napaka parang gusto kong magalit, gusto kong matuwa, gusto kong tema ng ginagawa ng ating engineering dyan sa Quezon City. Na maraming sumbong, bayad na. Sinasabi nilang bayad na sa munisipyo, bakit wala pa resibo? Tawagin, lumakad, Sino ba itong mga lumalakad na to? Na nanghihingi pa raw ng lagay sa munisipyo. Aba, hindi pwede yan. Hindi natin tatantanan. Ito ang tinatawag nating kanser ng lipunan. Mga pasaway. Diba? Nako po, ito ko. Yan ang sinasabi ko. Sa lahat ng payo ko, ay ito ang Kastigadora. Aksyon agad. Teka muna. Sinabi sa amin kahapon yung kinover namin, malaki na ang naibibigay niyang pera. Bakit wala yung tinatawag na resibo? Saan? Ang tagal na niya Bakit kahapon may taong nagpupunta dyan, humihingi na naman? Ano ang hinihingi nila? Una lang kayo pera. Naku si Kabe Omega, kailangan makausap ko to. Sino ba itong taong to? Kasi hindi ko kilala Tinuro lang sa akin kahapon to. May nagturo sa akin, nakakilala yun daw ang lumalakad. Antay naman ang antay itong taong to. Ayoko magbanggit Pag pumunta kami sa engineering, malalaman ko yan. Kung nagbinayad ba? Kasi imposible naman Binayaran pagkatapos wala? Anong klase yan? Asan yung mga binayad? Salita, nanghihingi pa rin ng lagay bago nila i-release. Mayor, totoo ba yan? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Awa ako pagka ganyan ang mga trabaho nila. Bukod sa mabaho na, sinabi ni Master Jenny kanina, humihingi pa raw sila na kailangan may uniforme pa daw ang mga tauhan. Pero totoo yan, nakita ko yung kinover natin, may mga uniforme sila dilaw. Mga katawid, sinunod naman nila. Kung anong gusto sa munisipyo, may uniforme kahapon, yung long sleeve na dilaw. Akala mo nga, hindi sa junk shop mga nagkatrabaho Talagang siya yata ang pinakamalinis dyan sa lugar na yan. Ang ginagawa niyo, puro pera. Puro na lang pera. Pera na lang ng pera. Ang rating naman, araka ng daga. Bayan. Ito pa. Sa ating mga PSD, nung araw, ang PSD natin, di ba, sa San Mateo, lahat. Ang mayor pa dyan, si Mayor Ariel Diaz. Kami, paglalabas kami dyan, hindi malaman kung saan pupunta Kasi ako nagsalita sa Kapitolyo nung kami ay merong meeting. Sino man ang makita ko, manghingi ng lagay, uhubaran ko ng uniforme.
Para pa si Junjun Inaris yan nung gobernador pa yan. Ngayon, iba na ang mayor. Yung iba naman na PSD natin, naging ops. Yung iba, tinanggal nila. Hindi ko alam kung bakit. Karamihan pa nga kagawad. Pero ngayon, sumobra ang pasaway ngayon. Grabe ang traffic enforcer ngayon. Nakakala niyo siguro hindi kami a-action yung mga ginagawa niyo sa SM. O kapareho niya, kumukuha pa kami sa service. Hindi niyo ba alam yung service na yan? Ihatid kami doon, bababa kami ng San Mateo, tinatawagan pa namin. Pagkatapos lalapit kang hilayo pa ka, sasabihin mo, kung hindi lang media ang kasakay mo, i-impound ko ang... Bakit? Malaki ba ang bahay mo para kunin mo yung sasakyan niya? Malaki ba ang lahat i-impound nyo? Aba, ang sasaya nyo ha? O ngayon, nakausap namin yung pinakamataas dyan kahapon. Ang salita, wala po kaming kinalaman. At wala pong CCTV na sinasabi nyo na may lagayan. Sa mga katuwid, hindi totoo lahat ang mga sinasabi nila. Kapitan, nakakasira sa inyo yan. Kailangan, kastiguhin mo yan. Kung hindi, kami ang kakastigo dyan. Alam mo kung bakit? Umulan ng yelo, anak ng waiting naman talaga, oo, nakakalamig ng ulo. Mabuti nga umulan ng yelo. At kung hindi umulan ng yelo, tsak yan, may tama na naman kayo sa amin. O dito sa durable natin, sa loob, may mga reklamo. Bakit 2 linggo na o 3 linggo? Wala pa ang basurahan. Wala pang sumukuhang basura dyan. Ano ba yan? Ano ba yan? O, di ba? Napakabaho na. Ako yung kinover namin. Alam mo, kaya ako natatawa. Kasama natin ang si Mads Panguliman, ang producer ng CCA News Filipino Views. Marami po kami, mga PSD, si Master Jenny, ako, ang chairman natin ng PSD, halos lahat, marami. Itong huling na-cover namin kay Andrade, sobra naman ang baho! Alam mo, sobrang baho, pero ang ganda ng asawa niyan. Ang mahirap naman kasi, kinaiinggitan si Andrade. Lahat ng mga nakatira doon, siguro ang naiinggit lang sa kanya, yung nireklamo. Alam mo kaya ako natatawa kay publisher. Nakarating kasi sa pinakadulo na malapit sa eskwelahan. Ang baho-baho, alam mo nagpapasting yan eh. Walang kain, ang dumi-dumi ang baho. Diyos ko. Si publisher, sinisigi niya tayo. Akala ko master isa lang ang i-cover natin. Hindi ko naman alam na 2 pala. Itong napuntahan natin, sobrang baho. Nabigla siya. Siyempre, walang kain yung tao. Dahil mo naman, fasting niya. Ang kain niya, 6:00 pa ng hapon. Siyempre, lahat ng nasinghot niya, yun ang pagkain niya. Hindi lang alam ni Andrade na ganon kahirap ang ginawa natin kahapon. Mag-uusap pa tayo, Mr. Andrade, kasi hindi pa tayo tapos. Kasi yung kinover namin kahapon sa'yo, mukhang hindi yata nakuhang lahat. Hindi masyado, pero mag-uusap tayo. Kailangan pumunta ka kay Caboy, ano? Kaya Andrade, pumunta kay Caboy para magkausap tayo. Mapasaway na naman ito. Ito na. Dito naman dito kay Erap naman. Sa Pandakan. Dito kay Kagawad. Nagpunta kami nung nakaraan dyan.
nakarating kay Mayor, na nagpunta kami kay Mayor, sabi niya, Master, napanood ko yung programa niyo na sinasabi yung napakadumi sa Pandakan. Totoo yan, Mayor. Saka yung sa Recto, di ba? Sinabi ko sa'yo, malapit kay Kagawad, Ilaga ng Recto. Alam niya, nakipagkita ako. Mayor, tayo naman siguro nung araw sanggan dikit, di ba? Natin kasi reklamo din yan sa Pandakan na kung maaari naman may reklamo dyan o may pabahay na sinasabi nila kayo daw ay sangkot dyan at walang titulo yung iba dyan. Kayo nagre-reklamo. Magbibigay ako ng document sa inyo. Kaya pinakamagaling ngayon. Para sa akin, okay lang sa alright. Ay nako, hindi na ako. Alam mo, kastigadora, natutuwa lang ako na, kasi sa lakad namin kahapon, ako'y naiinis na natutuwa na asar. Ano ba yan? Sige, antabayanan natin. Ito na yung sumulat sa akin kahapon, ano? Ang sabi nila sa akin, Dear Master Jen, ako po ay pumunta ng Davao. Nakita ko ang aking asawa. Tuwan-tuwa po ako. Yan ang ayon sa salita niya. Nung makita ko siya, para kan binata pa ako o dalaga. Hindi ko akalain, siyempre, nagtabi kami, hinalikan ko siya. Paglabas ko, may kumatok sa bahay ko. Ang sabi sa akin, andyan ba si Lily? Andito, sino ka? Asawa. Ako po ay nang lambot, Master. Ano ang gagawin ko? Matagal na kaming hindi nagkita, pero asawa ko siya. Ano ba ang pagkakamaling nagawa ko sa aking asawa at bakit ako'y ginanito niya? Ayun din. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Di kung na sinasabi mo na meron siyang kabit na tinatawag o lovers, total naman, hindi naman kayo gano'n na ang pakilala sa iyo asawa, siyempre nagulat ka, nagpakumbaba ka. Sige, kabayanan po natin guys. Narito na ang programang Kastigadora Aksyon Agad. Mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Kastigadora nagsasabi ng katotohanan at lipunin ang kanser ng lipunan. Isumbong, sumbong, sumbong. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. Okay, ang oras natin ngayon ay 3:15. 3:15 na pala ngayon. Nakala ko 3:30 na kagad. Ang tingin ko. Ito po ang kastigaron ni Master Jen. Action agad. Ano po ang masasabi nyo, Master, na nakita ko yung lalaki na sinasabing lovers ng aking asawa? O nakita mo na pala. Di ang pinakamagandang gawin mo niya, kausapin mo yung asawa mo. Totoo ba yan o hindi? Ngayon, kapag sinabi niyang totoo, hiwalayan mo na yan. Pero ito, ilalagay natin sa Miyerkules pa, yung iba ha, inano ko lang yung kapraso sa Chinese Feng Shui, di ba sinabi ko sa'yo? Meron pang isang sumulat sa akin na mga dalawa lang ang ating iaano dahil hindi naman pwede sa Chinese pension masyadong marami, ano? Dear Master Jen, nakita ko po ang nanay ko dito sa aming tahanan. Ako po ay umuwi galing opisina.
Nung ako po ay umuwi, huling-huli ko po ang aking ina na may lalaki sa loob ng bahay niya, sa loob po ng kwarto. Ako po ay nagulat, sabi ng anak. Ang tanong ko sa mother ko, Nay, sino yung kasama mo? Bisita ko. Meron bang bisita sa kwarto mo pa pinatuloy? Yun ang sabi ng kanyang anak. Huwag ka na lang maingay dyan at lumabas ka na. Kung dumating ang tatay mo, sabihin mong wala ako. Anong wala? Eh, bukas ang kwarto mo. Hindi naman nakapadlock yan. Ang sabi ng kanyang ina, o sige anak, huwag ka na lang maingay. Basta ito ay boyfriend ko. Huwag kang magsasalita sa iyong ama. Kapag nagsalita ka, alayos ako dito. Yan ang sinabi ng kanyang ina sa kanyang anak. Ano po ang gagawin ko, master? Ganyan nahuli ko ang nanay ko na ganyan. Pagbigyan mo na lang siya, kaligayahan niya yan. Sakaling sinabi ng iyong ina na ikaw nang bahala sa tatay mo, di bahala ka nang gumawa ng istorya. Sabi ko sa'yo. Pagayan tayo sa makalita dito, no? Ito pa akin na isa pang reklamo. Dito sa Laguna, malapit sa Ipil Laguna ba yan? Ipil Laguna, kay Willie, meron tayong dinatnan dyan na nag-cover kami. Kaso, nung pumunta kami dyan, hindi naman natuloy ang cover namin. Alam mo kung bakit? Kasi ang sabi niya, Ma'am, hindi ko na po itutuloy ang cover ko kasi po nandito po ang aking asawa. Bakit ka ako? Anong dahilan? Maganda naman ang pag-uusap natin. Ang sabi niya sa akin, hindi ko po pwedeng ipa-cover to kasi po yung i-cover nyo, yun po ay media rin. Naku ha. Nakita ko, kakilala ko pala. Ano ba yan? Mga pasaway kayo. O sige kako, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo para hindi ka mapahiya. Pero sinabi ko lang ngayong kapraso lang. Dito naman sa PSG kay Daniel Pramesa. Sir, lahat ng dokumenta na hawakan ko sa Maharlika, lahat yan pinag-aralan namin. At lahat niya wala akong makita o pangit. Karamihan ay totoong documents. Certified po copy. Ang inaano lang natin sa dami nakako ng leader nyo by chapter, nag-iinggita. Bakit kinakailangan si Boy Omega? Kasi sir, ang kakilala namin dyan si Boy Omega. Siyempre, siya ang binabroadcast namin, hindi naman namin kilala yung ibang mga leader mo. Kapareho kahapon, meron sumipot na hindi naman yung area. Bakit kinakailangan na umatin siya na wala namang patawag? Yan pala ay kaibigan daw ni Daniel Pramesa. Kasi para sa amin, si Kaboy, kung si Kaboy na lang. Kasi mahirap po yan eh, iba-iba. May mga umaate na sinasabi nila, naiinggit siya. Huwag sila mainggit kay Kaboy. Yan lang ang kakilala namin sa area ng Luzon. Di mas kakilala sila para ma-broadcast sila. Ako kadami. Pupunta po kami sa inyo, siguro naman eh, para magkausap tayo. Kasi maganda yung maliwanag eh, kasi mahirap po yung ganyan. Ay inggitan si Kaboy. Eh pagkatapos pagdating sa inyo, hindi ko alam kung ano. Sa akin, buuin na lang lahat. Kasi lahat ng document na ibinigay niyo sa akin, lahat po yan ay totoo. Kung totoo lang tayo, wag po tayong pa-iba-ibang tao. Mahirap po yung iba-iba ako ang gumaganap. Kapareho kahapon, may pumapel. Nagreklamo sa amin. Nagbibigay daw ng pera doon, hindi raw nakakarating, kapareho yan. Kasi ayoko ng mga pera-pera pinag-uusapan eh. Ang pinakamaganda niya, i-direct muna kay Kaboy yan. Bago
sa iba. Bayaran natin. Bayaran natin. Isang magbo-broadcast. Kala ko. Baka meron kang iaano ha? Bo-broadcast, butila nasa Laguna yata ito eh. Tumawag eh. Antabayanan natin ha, antay-antayin lang po natin yan. At mamaya marami tayong aanuhin pa kasi darating na papasok si Reden Oro. Mukhang nasa malayo yun ha, nasa Basilan yata ito ha. Okay. Ken, okay na bang linya ko? Okay, mahina. Malakas dito, Reden. Arestado ang tatlong mga kasabi ng Mauti Group sa Iloilo Port. Sa pangayam ng CCNS Filipino News, inihayag ni Captain Leo Panopio ng Philippine Coast Guard, Northern Mindanao, na ang tatlong mga militante ay nahuli kasabay ng pagdaong ng barkong sinasakyan ng mga ito sa Iloilo. Ang mga nahuli ay kinabibilangan ng isang babae na umano'y kapatid ng Mauti Brothers at dalawang lalaki. Gumamit umano ang babae ng pwedeng pangalan upang makalusot sa Cagayan de Oro Port. Ang isa pang mga nilang kasamahan ay patuloy na mga pinaghahanap. Ayon kay Palopio, galing ang naturang Mauti members sa Cagayan de Oro at sumakay ng barkong na St. Therese ng To-Go Shipping. Nakita ng Coast Guard sa CCTV ang apat na kahawig ng mga miyembro ng Mauti batay sa isang publikong larawan ng militante Kuko. Ayon kay Captain Palopio, kinumpirma muna nila ang identity ng apat umakyat na ang mga rebelde na ito patungong Iloilo. Pagdating ng barko dito sa Iloilo, agad na pinakit ng guard ang tatlo habang ang isa ay bigong nahuli. Ayon kay Panopio, habang isinasailalim sa interrogasyon, umamin ang isa sa mga ito na sila ay miyembro ng Mauti. Sa ngayon ay hawak pa ng Philippine Coast Guard ang mga nahuling militante habang isinasailalim sa karagdagang interrogasyon. Samantala, sa ilalim sa inquest proceeding si Muhammad bin Mauti alias Abu Jadid, para sa kanyang kasong rebellion, si Abu Jadid ay ang pinakabata sa 7 Mauti brothers na pawang nanguna sa pagsalakay sa Marawi City. Si Abu Jadid, ng isang hinihilalang bomb maker, ay na-aristo o nadakip sa isang bahay sa Cagayan de Oro noong nakalipas na linggo. Mula pa rin dito sa Iloilo City, Palayaland, ito sisigan sa Paul number 3, Rebeto Oro para sa programa ng Sigurora CCN News Philippines. Sa Iloilo kaya yata, tama-tama yan ha. Akala ko nasa Basilan. Natatawa kasi ko yung mga pangyayari kahapon eh. Para ba yung sinasa isip ko na lang? Diba? Dinig ba? Hindi yata. Okay. Okay, sa alright. Parang wala yata akong ano. Okay. O si Kalinda, binabati ko, Kalinda. O kahapon ha, yung usapan natin. Yung usapan. At teka muna, antabayan mo natin yung pagbabalita. Narito na ang programang Kastigadora Aksyon Agad. Mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Kastigadora nagsasabi ng katotohanan at lipunin ang kanser ng lipunan. Isumbong, isumbong, isumbong. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. Aksyon agad. Ang inyong lingkod, Master J. 3:30. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa ng Kastigadora Action Agad. Makita natin yung kahapon na kinover natin, ano? Kepo Badora. Para makita natin sa screen. Yung kinover natin, ano? Kung saan yung reklamo sa amin na sinasabi nilang walang resibong bayad na sa City Hall.
para makita natin. Ayan po, nakikita niyo. Mr. Pumadura sa mga requirements eh. Kung totoo niya, nagbayad pa nga ito, o hindi lang na ibinubulgar yung pangalan ng binayaran, eh hindi naman na-release yung permit. Samantalang sa barangay, tapos na may fencing permit, may kompleto, may hawak siya. Humihingi, hihingan pa yun ng City Hall. City Hall ng halaga. Nagbigay na rin ito, pero hanggang ngayon wala pa. Hindi Kayo pa. ba nakapagbigay sa City Hall nung hinihingan kayo? Wala naman. Ang inaano lang nila kasi ang gusto nilang mangyayari, pinapakuha ako ng building permit. Eh wala namang building dito. Wala na. Hindi po building tinatayo, junk shop ito eh. Ito mga second hand na yero. Ito sa dikit niya, hindi naman building ito. Matagal lang nakatayo dito yan eh. Talaga ito, harassment lang ng building official. Nakapagbigay na ho ba kayo nung kayo ay hinihingan kayo? Para makita nagsasalita si Kaboy, ang ating provincial director, at pinaliliwanag niya pati si Mr. Pobatora. Ang lahat ng yan, pagbabalita natin, sa mga humihingi po ng tulong, action agad. Lahat po ng humingi ng tulong, kagaya ng junk shop, maski na sino po ay pwedeng humingi ng tulong po sa amin. Lahat po yan, wala po tayong kinikilingan. Dahil iyan ang sinasabi natin, cancer ng lipunan, yung mga pasaway na yan. Gaya ng ating pinararating natin na mayroong yung hinihingi ng tulong dito, na humingi ng tulong po sa amin na isa rin po dyan. Junk shop din, malapit din po dyan sa Payatas. Kaya lang po ay tila itong humingi din sa amin ng tulong ay kagaya rin po niyan. Kaya lang po na sinasabi nila iba ang kanilang titulo. Humingi sila ng tulong, lumalapit sila sa akin si Mr. Renato de la Cruz. Sinasabi po namin si Renato de la Cruz. Pero bago ka humingi ng tulong sa amin, dalhin mo muna sa akin ang document. Kasi ang document namin ay malinis na titulo. Ngayon, kung ang document mo, gaya na narinig mo, dahil sabi mo, napanood mo kami, napakinggan mo kami, dalhin mo sa akin yung sinasabi mong titulo. Hindi mo problema yan para, dahil nanghihingi ka nga ng tulong, dahil para malaman mo nga kung iisa yung titulong yan. Pasaka ako dalhin mo na lang. Pero panoorin mo itong kay Bubatoda, na kinover namin kahapon, para malaman mo, makita mo, sa screen dyan na sinasabi nila na halos lahat binayaran na nila ang mga hinihingi ng munisipyo. Kagaya mo rin na sinasabi mo rin, nagbayad ka na rin, ganun din daw. Pero ito, malayo ka ba dyan? Di ba kayo Bubatoda, Malayo ka eh, malapit ka kay Kapitan dyan. Ayun. Ito Master si Master Jenny kasi ang kausap nito kahapon din na si Renato de la Cruz na may junk shop din to. Pero sabi sa amin, pupunta raw sa amin, papakita nila yung titulo na sinasabi nilang titulo. Pero ang alam daw niya, ibang titulo ito na hawak niya. Hindi titulo ng Maharlika. Nabasa lang daw niya na meron daw malinis na titulo. Kaya magsadya ka sa amin para makausap ka ng aming provincial director na si Kaboy Omega. Okay, patuloy natin ng dire-diretsong pagbabalita. Narito na ang programang Kastigadora Action Agad. Mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Kastigadora nagsasabi ng katotohanan at lipunin ang kanser ng lipunan. Isumbong. Action agad. Ang inyong lingkod, Master J. Action agad. Ang inyong lingkod, Master J. Okay, alas 3:45 ng hapon. At tuloy-tuloy ang balita ng Kastigadora ng Action Agad. Ito kahapon, naalala ko ang ating mga gwardiya dyan sa San Mateo, dito sa, ano pangalan nitong ating nakausap kahapon? Si Mr. Apilado, yung pinakamataas dyan sa security. Sa'yo. Sinabi niya sa amin na nireklamo nga namin, huwag masyadong pasaway. Sila ng bag, para bang yung ginaganon ka na, para bang kulang nila, hagis yung bag.
reklamo namin yan na sinasabi nga niya, mabuti nga at naalaman yan. Wala akong lahat ng gagawin ng mga ipagwasok. Mga pasaway kasi. Ako, eto pa. Kahapon, nakakapanayan din namin si Jerry de Guzman, sa SM, sa CRS. Na pinarating namin niya kung totoo may CCTV na meron na traffic enforcer na itinalaga dyan ng kapitan ng Ampid 1. Totoo yan, gusto naming malaman kasi yung sinasabi nilang nangungutong, abay, meron pa pala yun dito sa Ampid 1. Gusto namin makita kung meron yan. Sabi naman nila sa wala ho kaming alam na CCTV na para na nakita nilang ganun yan. Yun ang sabi ng ni Jerry de Guzman. Sa makatuwid ako, lahat ng mga salita dyan, sa barangay ay pawang kasinungalingan ng lahat. Gawa-gawa lang pala ng SM. Naku kaya ako naiinis na naman Yung mga ganyan sistema kasi masyadong pasaway. Diba? Naku, ayoko na, alam mo kung tutusin, ayoko na muna magsalita Tutusin kasi ang kastigadora, ina-actionan ko, pero pag ako nagagalit, parang gusto ko na kagad. Baka mamaya, ombuds mo na naman makarating to kaya hindi ko na masyado muna pinagpapapansin, pero lumalaki na yata ang ulo nitong mga pasaway na to Ako sa totoo, tinatawanan ko na lang yung mga ganyan, kasi kung hindi ko tatawanan mas mahirap naman yung magalit tayo, kastigadora na tayo, pagkatapos magagalit pa tayo. Kastigadora, sabi nilang kastigadora. Tapos sasabihin, konting bagay, nangangastigo kami. Hindi naman sa gano'n, tinitignan mo namin din ang mga pagkakamali. Hindi naman basta-basta kayo mangangastigo nang wala kayong ginagawang anomalya kasi mga pasaway kayo Tapos pagka kinakastigo kayo, sabihin nyo, ganun kami. Hindi naman kami ganun, alam nyo na mabait kami. Mabait ka, madali kaming lapita, alam nyo yan. Pag pumunta kayo sa bahay, pumunta kayo sa tanggapan ko, ina-actionan ko kung ano mang hinihingi yung tulong. Pero wag naman ganun. Huwag niyo yung sasabihin, maninira kayo, sinisiraan nyo yung... Ang sinisiraan nyo yung kasamahan nyo O sinisiraan nyo, ang nasisira dyan, ang kapitan nyo. Hindi kayo. Diba? Hindi kami. Sinusumbungan lang kami, kayo ang nasisira sa mga tao nyo na sino nagsusumbong. Diba? Naku naaasar na naman ako sa inyo Marami pa akong gustong sabihin Siguro sa susunod na Lunes lahat yan kakastiguhin ko, kagaya ng sa Dora Bill dyan. Ayaw pa magpa-eleksyon, marami nagsusumbong. Asan ang magpapa-eleksyon tayo sa Dora Bill? Hanggang ngayon wala pa rin, ano ba yan? O sa Dahlia Street, marami nagre-reklamo dyan, meron daw nag-aalaga ng baboy dyan, pinapayagan niya, alam ba ng presidente yan? Akala ko ba nagpunta yung sanitary dyan? Pinasara na niya, bakit ngayon? Ang bahay pa rin. Ano ba ang ng presidente dyan, bakit hindi pinagbabawal? Ang bahay, biro mo, subdivision, ilan ang baboy niya? 50 ang baboy? Nakausap namin yung nag-aalaga ng baboy, sabi niya napabayaan lang naman daw niya ng isang araw. Bakit wiran ba yun? Bakit hindi na-action ng presidente? Naku, yan Dahlia Street na yan ako'y naaano na dyan Alam bang pangalan nitong presidente doon? Hindi ko lang masyadong maanoan yung pinaka-presidente dyan sa bagay dahil kami maski taga-riyan, hindi ko na inaalam kung sino yung mga nakaupo mga pasaway kasi Naku naaasar na ako Naku, matatapos na yata ako. Tabayaran natin ang kastigadora, action agad. Wala pa, mahaba-haba pa, sabay ganun. Ayokong tumawa kasi alam mo marami kasing tao dito sa studio kaya para minsan nakikinig ako ng usapan nila.
Kaya minsan napapatawa ako, nawawala tuloy yung pagkakastigadore. Ang ano dito, puno tawanan na lang eh. Nawala pa sila kung may mapapanood kayo dyan, natawa ako ng tawa, pasensya na kayo dahil parang naumpisahan kasi lunis na lunis eh. Tatawa kami, barang baliwala eh, di ba? Pero mabuti, nakakalusot kayo sa mga sistema yung bulok, di ba? Aayusin natin yan sa Lunes. Siguradong sigurado na yan. Dahil mga pasaway kasi yung mga dapat namin banatan dyan eh. Pero dapat nga, hindi na kami banat ng banat eh. Kami naman bumabanat, yung totoo lang, by document. Di ba yung mga humingi ng tulong, ilang beses ko sinasabi, magdadala kayo ng document o testigo. Nasusunod nyo naman. Di ba? Kaya huwag kayong masyadong pasaway dyan. Ayong ganyan, ako, ayoko magalit kasi Lunes eh. Pag nagalit ako, 1 linggo yan. Kaya ang ginawa ko na lang, tinawa ko na lang. Para sa mas magagalit kami, hindi 1 linggo. Diba? 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 Ako. O ayan, tabayanan natin ang pagbabalita ng Kastigora Action agad. At binabati natin si Noria, no, nasa matatapos na yung Ramadan. Noria, siguro naman pag natapos ka, mga 27, sa Dubai, ano? Nasa Dubai pala siya, no? Matatapos na ang Ramadan. Eh, pwede ka na sigurong mag video tayo. Oo, video call, ano? Diba, sabi mo sa akin eh, kasi Ramadan ngayon, busy ako, master eh. Alam mo naman eh, dito masyadong mahigpit yung amo ko. Sabi niya, pagka halimbawa nag-video call tayo para magkamustahan tayo, kinakamusta ka ng ating producer na si Mads Pangulima, ang iyong asawa na mabait, sabay ganon. O, di ba, Noria? Umpisa na naman. Ito na naman kami. Si Kaboy Omega, binabati ko, no? Kaboy, yung mapapanood mong video, hindi ako masyadong galit dito. Kasi, nag-umpisa rin, tawa ng tama eh. Tawa na, Kaboy, yung mga magpapamember ng PS tao kay Aquino. Kailangan makuha mo na yan kasi may meeting tayo sa linggo, no? At sa July 3 sa Kapitolyo, malaki yan lahat ng Kaboy. Asikasuhin mo ng lahat yan dahil ikaw ang provincial director. Okay. Para makilala ko rin yung lahat yung mga member tsaka una para makunan natin yan, Kaboy, ha? Ikaw lang ang pwedeng makipag-dialogue sa kanila dyan. Ulit lang. O, binabati kong lahat na. Naku, ayoko na magsalita, ano? Si Nini Inares pala, si Governor Nini Inares, ano? At saka si Junjun Inares, yung mayor ng Antipolo. Si Atty. Kwasay pala. O, si Chairman Joe Cordoba. Si Mahilom. Aha. O lahat ng mga PS yung dadalo, kailangan sa address kompleto kayo. Lahat. Walang a-absent. Mahalaga to. Okay. Kaboy, yung mga member, kailangan ayusin mo, bigay mo sa akin ang biodata. Kaboy, lahat, ha? Bukas, meron naman tayo meeting. Ilang minuto na lang pa tayo? May 3 minuto pa tayo, no? O sige, ang tambayanan natin ang Kastigora Action agad. Tayong mga pasaway,
Ayoko na muna kasi magsalita sa tutuusin lang Dahil, nako, antabayanan nyo ang kastigadora, araw ng Lunes, 1:30, 1 to 2 si Master Johnny, ang kastigadora, action agad, at si Master John, 2 to 3, action agad, at 3, at sa Miyerkules naman, Chinese Feng Shui, Master John and Johnny. Pag Webes, kastigadora, at Sabado, kastigadora din. 2 to 3 din. Pare-parehas yan. Okay. Yung araw ng Lunes, 2 to 3 at saka 3 to 4. Napapalam ng inyong lingkod na si Master John, ang kastigadora, action agad. Narito na ang programang Kastigadora Action Agad. Mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views. Ang Kastigadora nagsasabi ng katotohanan at lipunin ang kanser ng lipunan. Isumbong. Action agad. Ang inyong lingkod, Master J. Action agad. Ang inyong lingkod, Master J.